Ngayon ay matuto kami sa panibagong leksyon ngayong umaga. Matuto kami sa panibagong leksyon ngayong umaga. At gabayan niyo rin po kami. At gabayan niyo rin po kami. Na sana ay meron po kaming matutunan. Na sana ay meron po kaming matutunan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, Espiritu Santo. Muli, magandang umaga mga bata. Magandang umaga po, teacher. Ngayon ay manatiling na tatayo para sa ating pampasilan. Gusto niyo bang sumayaw mga bata? Opo, teacher. Ang gagawin niyo lamang ay gagayahin niyo ang nasa video. Handa na ba kayong lahat? Opo, teacher. Students! Alright! Nag-enjoy ba kayo mga bata? Opo, teacher. Mabuti. Ngayon bago kayo umupo, pakipulot ng mga basura na sa ilalim sa inyong upuan at pakiayos na rin sa inyong upuan. Okay, maaari na kayong umupo. Ngayon, susuriin ko kung sino ang ngayon, para malaman ko kung sino ang lumiban sa ating klase, susuriin ko ang attendance. So, kapag tinawag ko ang iyong pangalan, ang sasabihin niyo lamang ay, andito po ako, teacher. Ulit, ano ang iyong sasabihin, mga bata, kapag tinawag ko ang iyong pangalan? Andito po ako, teacher. Okay. Bia, Andito po ako, teacher. John Lloyd, Andito po ako, teacher. magaling na, mabuti na walang lumiban sa ating klase ngayong umaga. Dahil dyan, bigyan niyo ang iyong sarili ng masigarbong palakpakan. Okay. Ngayon, para matiwasay ang ating klase ngayong umaga, may ihanda akong mga alituntunin na dapat niyo sabihin sa ating klase. At lagi niyong patandaan ang ating alituntunin na tatlong M. Unang alituntunin, makinig. Makinig. Again, basahin ulit. Makinig. Makinig. Sa pangalawa, makilaho. Makilaho. At ang panghuli ay maging handa. Maging handa. Okay. Una ay makinig. Gusto kong makinig kayong lahat. Kapag si teacher ay nagsasalita na dito sa harap, gusto kong makinig. Then pagkatapos ng ating talakayan, may itatanong si teacher. Kaya, maiging makinig. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At sa pangalawa namang alituntunin ay makilaho. Makilaho kapag may ibinigay si teacher na gawain, gusto ko na makilaho kayo sa mga gawain sa inyong mga kaklase. Naintindihan ba mga bata? Opo, teacher. At sa uli naman ay maging handa. Basahin ulit. Maging handa. Gusto ko ay maging handa kayo. So ano man ang mangyari ay dapat lagi kayong handa sa anumang oras. Naintindihan ba niyo ang ating alituntunin mga bata? Opo, teacher. Maasahan mo ba ito sa inyo? Opo, teacher. Ang gayon ay nagdadala kong marinig sa inyo.
ating tinakay nung nakarang tagpo, bago tayo dumako sa ating leksyon ngayong umaga, ay may itatanong ako kung meron pa ba, kung babalikan natin ang ating tinlakay nung nakarang tagpo, kung may naintindihan pa ba kayo. So, nung nakarang tagpo mga bata, ay tinalakay natin ang patungkol sa pangangalaga ng kapaligiran. So para malaman ko kung may naintindihan ba kayo sa ating leksyon nung nakarang tagpo ay, so sa anong paraan o sa anong simpleng paraan natin mapahalagahan ang ating kapaligiran? Yes, John Lloyd? Magaling na puno, teacher. Magaling! Ano pa? Yes, Bia? Sa pamamagitan po ng teacher, pagtatapon ng basura sa tamang lagayan, tapos magtanim din ng puno, tapos maging responsable sa bawat mga actions natin teacher kung mabubuti kayo po ng exam. Tama, bigyan niyo ang inyong sarili dahil nakikita kong may natutunan kayo sa ating leksyon nung nakaraang tagpo. Bigyan niyo ng 5 bagsak ng sarili.
Tama ba? Opo, teacher. Oo. At saka kapag nagsasabi ka ng po at saka opo sa mas nakakatanda sa inyo. At nagbabayanihan, nagtulong-tulungan. Hindi lang sa pamilya, kundi sa ating bayan at sa komunidad. Nagtulong-tulungan upang kung tayo ay magtulong-tulungan mga bata, ito ay para mas madali natin matapos ang ating gawain. Naintindihan ba? Opo, teacher. Okay. Ngayon, gusto kong makinig kayo dahil ngayong umaga, ating tatalakayin ang patungkol sa pakibasa. Material na kultura at di material na kultura. Okay. So, ngayong umaga ay tatalakayin natin ang patungkol sa material na kultura at di material na kultura. So, bago yan, makinig kayo mabuti dahil ngayong umaga ay inaasahan ninyong makamit ang ating layunin. Okay, basahin. Nakatutukoy ang pagkakaiba ng kulturang material at kulturang di material. Sa pangalawa, naisasadula ang material at di material na kultura at napapahalagahan ang pagsunod sa mga kulturang material at di material sa ating araw-araw na pamumuhay. Okay. Ngayon, bago natin alamin kung ano nga ba ang material na kultura at di material na kultura, ay may iinihanda si teacher na mga gawain. So, bibigyan ko kayo ng papel at ang gagawin niyo lamang mga bata ay tingnan niyo maigi ang larawan. Kung ito ay nagpapakita ng material na kultura o di kaya di material na kultura. So, lagyan nyo ng M kung ito ay nagpapakita ng material at DN naman kung ito ay nagpapakita ng di material. So mga bata, maaari nyo ibigay sa inyong ibang kartasin. So, tapos na ba kayo mga bata? Opo, teacher. Okay. So, maaari ko bang kunin na kung tapos na kayo? Okay. At nakikita kong naintindihan mo. So, ngayon, sa pangalawa naman, ngayon ay meron ulit si teacher na ibibigay na pangalawang gawain. At ito ay mga gawain na isulat ang M kung material at D naman kung di material na kultura. So, ang ilalagay mo sa paklang. So, ilalagay mo ang M kung ang salita ay nagpapakita na material o material at di material naman kung ang salita ay hindi nagpapakita ng di material na kultura. Okay?
So mga bata, ang kultura daw ay ito ay ang kabuuan ng pinagsama-samang pananaw ng mga tao sa lipunan. So ito ang kultura, ito ay kabuuan ng pinagsama-samang pananaw ng mga tao sa lipunan, sa ating lipunan. So naintindihan niyo ba mga bata kung ano ang kultura? Opo, teacher. Ulit, ano ang kultura mga bata? Ay Ang kabuuan ng pinagsama-samang pananaw ng mga tao sa lipunan. Okay, so mga bata, may dalawang uri ang material at di material na kultura. At may dalawang uri ang kultura. At ito ay, ang una ay basahin sa lahat, material na kultura. Material na kultura. Mga bagay Mga bagay na makikita mo sa inyong paligid na makikita mo sa iyong paligid. o bagay na nilikha sa at iyong mahahawakan. mga bagay na nilikha at iyong mahahawakan. Okay, so ang unang uri ng kultura mga bata, ito ay ang material na kultura. So, ang material daw na kultura mga bata, ito ay ang mga bagay na makikita mo sa inyong paligid o mga bagay na nililikha at mahahawakan. So, ang halimbawa ng material na kultura mga bata ay kagaya ng gusali. Kagaya ng gusali o arkitektura. Ito ay mahawakan, di ba? Mahawakan natin ang gusali. Opo, teacher. At isa pa ang mga likhang sining. Makikita natin ang mga likhang sining. Ano ang likhang sining, teacher? Ito ay mga kanta. Ito mga kanta at sayaw. Oh, ito ay isang mga likhang sayaw at kanta. So may papakita kong larawan natin. Ito ay ang mga halimbawa ng material na kultura. So, kagaya nito, isa ito sa halimbawa ng material na kultura, ang kasuotan. Kasuotan ang isang halimbawa ng material na kultura. At ito ay isang likhang sining o kanta. Ito ay sa kapanahunan pa ng Espanyol na ginagawa. Mga bata, meron pa ba kayo nakikita na kapag may nagugustuhan ng isang lalaki, nang harana sila sa bahay ng babae? Opo. Biya, saan mo na nakikita? Teacher, yung nobyo ng pinsan ko, nag-aurora sila, teacher, there. Pero biglaan sila sa ang kuada, yung iharana siya sa iyang kuya, teacher. Wow! Napakagalang. Alam niyo ba mga bata, kapag nanghaharana kayo ng ganito, ito ay nagsisibig o nagpapakita na pagmamahal at nagpapakita rin ito na may respeto sa isang babae o sa lalaki o sa minamahal niya. So ito ay nagpapakita ng respeto sa isang tao at kaya hindi lang hinaharanahan ng lalaki ang babae, kundi pati rin ang buong pamilya ng babae. At iyon ay isang kultura ng Pinoy, tama? Opo, Kultura teacher. natin na gumalang sa mga tao o sa mga mas nakakatanda.
Naintindihan niyo ba mga bata? Opo, teacher. At isa pa sa halimbawa na material na kultura ay mga instrumento, di ba? Sabi nga ang material na kultura ito ay mga bagay na makikita o nililikha. So, mga instrumento. Maaari ba kayong magbigay ng isang instrumento? Gitara. Maaari ba tumayo at sumagot ng kumpletong sagot? Teacher, isa sa mga halimbawa ng mga instrumento na nakahagay sa material na kultura, teacher, ay gitara. Tama. Ano ba? Isa din po, teacher, ay ang kabina. O kabina. Magaling. Bigyan natin ng... Alam niyo ba kung ano ang jigging clock, mga bata? Hindi po, teacher. Okay. Jigging clock goes like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chicken, 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 chicken. Okay. Maaari ba kayong tumayo? At sabay natin gagawin ang jigging clock. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chicken, 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 chicken. Okay. Magaling. Si Jigging. Okay. So, ngayon, naintindihan niyo na ba mga bata kung ano ang material na kultura? Opo, teacher. At ano ang mga halimbawa nito? Mga gusali, arkitektura, mga musika, halalan, mga kasakutan, At iba pa. iba pa. Tama! At talagang naintindihan niyo kung ano ang material na kultura. Ngayon, lumako naman tayo sa pangalawang uri ng kultura. At ito ang Di material. So, kung meron naman ang material na kultura, meron din di material na kultura. Basahin mo. Sa lahat, Di Di material na kultura. mga Mga bagay na hindi nakahawakan, kabilang dito ang mga kaibigan at paniniwala. paniwala. ito ang material na kultura mga bata, ito ay ang mga bagay na hindi natin nahahawakan o nahawakan. Kabilang dito ang mga idea. Nahawakan ba natin ang ating idea mga bata? Hindi po, teacher. Hindi. So, ang mga halimbawa ng di material na kultura ay paniniwala ng isang tribo sa mga anito o sinasabing Diyos-Diyosan o mga kasabihan. Naniniwala ba kayo mga bata na sa mga diwata, na may diwata? Opo, teacher. Nakakita ka na ba ng diwata? Opo, Iya. teacher. Hindi pa po, teacher, pero para sa akin, totoo po sila kasi sobrang laki ng mundo. Hindi ako naniniwala na mortal na tao lang nandito sa mundo ito. So, merong iba ay naniniwala at meron din iba hindi naniniwala. Dahil ang iba hindi naniniwala kasi hindi nila nakikita. At isa din di material na kultura ay ang awit at sayaw, sining at panitikan. At mga tradisyon o kaugalian o saloobin, edukasyon, pagpapahalaga sa pamahalaan at iba pa. So, mga bata, sa di material na kultura ay isa ang ibawa sa tradisyon. So, ano nga ba? Sa ating mga bata, sa ating lugar ay marami tayong mga tradisyon na ginagawa. Tama? Opo, teacher. Gaya ng tradisyon na sa
mabuti. So, ang ibang mga tao ay may mga kaugalian na hindi masaya dahil hindi ka gusto nila. At may pa rin ay masaya dahil gusto ka nila. Tama ba mga bata? Opo, teacher. At isa pa ay ang edukasyon. Sabi nga nila, ang edukasyon, ang kabataan ay ang pag-asa ng ating bayan. Kaya, sabi nga nila na mag-aaral kayong mabuti dahil ang kabataan raw ay ang pag-asa ng ating bayan. Kaya mga bata, kaya mga bata na mag-aral kayo ng mabuti dahil kayo ang pag-asa ng bayan upang mas mapaunlad mas lalo natin mapaunlad natin ang ating bansa. At isa pa rin po ang komunidad. So, ang komunidad, sa halimbawa ng di material na kultura, ang komunidad ay ito ay mga bagay na nagtulong-tulungan. So, ito ay kabilang sa mga kaugalian, nagtulong-tulungan. Mga tao ay nagtulong-tulungan upang mas mapabilis o mas mapadali ang trabaho sa komunidad, sa isang komunidad. At ito pa, kaugalian natin na sayaw. So, alam niyo ba kung ano ang sayaw? Kung ano ang sayaw na ito, mga bata? Opo, teacher. Ano ito? Yes? Kiyo? Sabihin ko, teacher, yan ay isang sinulog. Tama! Ito ay isang sayaw na sinulog. Sinulog. At kailan ito pinagdiriwang ang sinulog? Hindi po inero, teacher. Tama! 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 Tama, Princess. Ito ay ipinagdiriwang sa Enero. At napakasaya itong selebrasyon at maraming tao na dumaluan. Maraming sayaw, maraming kaganapan na magaganap. At ito ang sayaw na mas mingsikat sa ating bansa. Ito ang mas kilalang sayaw sa ating bansa. Ito ay sinulog. So, naintindihan niyo na ba mga bata kung ano ang di material na kultura? Opo, teacher. Okay. So, ano nga ang ano nga uli ang material na kultura? Ang material ng kultura, teacher, ay mga bagay na makikita mo sa iyong paligid, bagay na nilikha ng iyong makakahawakan. At iyong makakahawakan. At ang di material na kultura naman, ano? Yes? Giselle. Di material na kultura ay mga bagay na hindi nakahawakan katulad nito ang idea at paniniwala. Okay. So, nagagalak akong Teacher, wala quick na. pasensya at nakalimutan ni teacher. So, bigyan natin si Princess ng bigyan natin si Princess at si Kevin ng 5 bagsak. Alright! Bakit hindi malakas para magkagnay ang ating mga bata? So, ulit natin, bigyan natin si Kevin o si Princess ng 5 bagsak. Okay. So, naintindihan niyo na ba kung ano ang material na kultura at di material na kultura, mga bata? Opo, teacher. Okay. Ngayon, may tatanong kami.
5 bagsak. At ano naman ang 2 uri ng kultura? Yes? Princess. Ang dalawang uri ng kultura, teacher, ay material na kultura at immaterial na kultura. Tama. Bigyan natin si Princess ng 5 bagsak. Okay, at nakikita ko, may natutunan kayo sa ating lecture ngayong umaga. So, may tatanong ako mga bata. Paano natin mapapahalagahan ang pagsunod sa mga kulturang material at material sa ating araw-araw na pamumuhay? Paano nga natin mapahalagahan ang ating kultura sa ating araw-araw na pamumuhay? Yes? Giselle? Teacher, mapapahalagahan po natin. Maaari ka bang sumagot ng malakas para marinig sa iyong mga kaklase? Teacher, mapapahalagahan po natin ang mga kultura tulad ng material at immaterial na kultura sa pamamagitan ng pag-a-appreciate po nito sapagkat hindi po lahat ng bayan o bansa ay mayroong ganitong klaseng kultura. Kagaya na lamang ng mga sayaw na sinulog, ito lamang po yan sa Pilipinas. At kagaya din po ng mga harana, at tapos mga pag-aaralo, mga kultura na karapat-dapat na kailangan i-preserve para ito rin ay nagsisilbing pagkakakilanlan natin ng mga Pilipino. Bigyan natin si Princess ng wow, magaling! Alam niyo ba kung paano gawin ang wow, magaling clap, mga bata? Ito, teacher! Okay, wow, magaling clap goes like this. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow, magaling! Okay, maaari ba kayong tumayo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wow, magaling! Okay, so, tama si Princess. So, mapapahalagahan natin ang pagsunod ng mga kultura sa araw-araw nating pamumuhay sa pamamagitan ng pagsunod ito kagaya ng mga tradisyon. At ito ay i-appreciate natin. Naintindihan niyo ba, mga bata? Opo, teacher! Okay, wala na ba kayong katanungan? Wala na po, teacher. Okay, so ngayon, so ang ating gagawin ay nakikita ko na kaunti na kayo. So gusto ko ay may ipasasadula ako sa inyo, may ipasasadula ako. Ngunit kunti na kayo, kaya sa susunod na lang natin gawin ang pagsasadula. So, ngayon may iba akong ibibigay na activity for individual. So ang gagawin